Pero hindi lang mga motorista sa kalsada ang dumadaing sa pagtaas ng presyo ng langis. Dahil maging ang mga mangingisda na umaasa sa karagatan, pahirapan na rin isalba ang kanilang kabuhayan. Sa Rosario, Cavite, 2 linggo nang tinitipid ng mangingisdang si Noel ang 2 galon na may lamang diesel. Halaga nito, 700 yan. Kasi ang puno niyan, 1K yan, 1,000 na. Isang ganito lang. 1K ito, hinati ng kaya nga, budget lang yung aming baon. Dati, 500 puno to. Ngayon, hindi pa puno to sa 1K. Hanggang dito lang siya. Dahil papaubos na ang inipong diesel, nagpasya si Noel na sumama na lang muna sa ibang mangingisda sa paglaot ngayong araw. Yung karamihan talaga, makikisama, katulad ko, na minsan nasama rin ako sa iba, kahit may sarili akong bangka. Sayang din kasi yung kita, kahit paano, kikita ka. Pagdating sa tabing dagat, kapansin-pansin ang mga bangkang nakaparada sa gilid ng pampang. Ilang araw na yan sila hindi nakakalaot. Ngayon, testing uli. Nawala na naman, utang na naman. Ay, wala nang pambiling diesel. Mula raw kasi noong magtaas ang presyo ng langis, karamihan sa mga mangingisda sa kanilang lugar, tumigil muna sa pangingisda. Kasama ni Noel ang 2 pang mangingisda sa paglaot. Para mas makatipid ng diesel, pinili ng grupo na hindi na lumayo. Nang makahanap na ng pwesto, dahan-dahan na nilang inilatag ang lambat. Habang naghihintay, pinatay rin muna nila ang makina ng bangka. Makalipas ang halos 1 oras na paghihintay, iniahon na nila ang lambat. Pero wala silang nakuha kahit isang pirasong isda. Wala, uwi na. Walang mahuli. Ito, lugi na naman. Di kami makatakbo ng laot. Dito lang sa gilid. Gastos na naman diesel. Utang na lang ulit sa kapitbahay. Kakapahala ng mukha ito. Dahil walang huling isda, pinagsaluhan muna ng pamilya ni Noel ang isda na nahuli pa raw kaninang madaling araw. Magbukod ka na lang na medyo maliliit sa pang ulam. Yung iba naman nagbibigay rin ng kapitbahay. Nakakaya naman kahit paano. Kaso tagilid ang ating kalagayan ito. Talagang todo budget ka. Ang natirang ulam, itatabi pa raw para naman sa hapunan. Yung matitira, sa bawan. Pagkakasyahin. Sa ngayon, umaasa si Noel na mabigyan naman sana sila ng tulong ng gobyerno. Mabigyan man lang yung mga malakayan ng kunay man lang, kunting tulong. Lahat talaga magagaragat dito. Iniisip nga yung gasto sa gasolina, diesel. Pagkakaunti, wala. Puro utang na. Paano yung panggastos pang araw-araw? Tuwing Lunes, ganito na nagiging sitwasyon sa mga gasolinahan. Kakaroon na ng pila yung mga nagpapakarga. Kasi pag kinabukasan, Martes, papalo na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil kada Martes, diyan talaga nangyayari yung oil price hike. Magkano dati full tank mo? 150. Kapon pinunta ko to. Ilan Nag litro 180. ba? Malaking diferensya na sa iyo. Imaabot sa akin 1 linggo yun. Ano nga ba ang dahilan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na nararamdaman ngayon sa bansa? Sa Middle East, nagmumula ang malaking bahagi ng crude oil o raw oil ng mundo. Mula rito, dinadala ang mga krudo sa iba't ibang bansa tulad ng China, South Korea, Japan at Singapore, kung saan may malalaking refinery. Sa mga refinery na ito, pinuproseso ang krudo at ginagawang produktong petrolyo gaya ng diesel at gasolina. Pero dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz, nadaanan ng mga produktong petrolyo, bunsod na rin ang giyera sa Middle East. Bumaba ang supply ng krudo at nababawasan din ang napuproduce ng mga commercial oil sa mga refinery. Dahil dito, mas mahal nang nabibili ng Pilipinas
ang mga inaangkat na mga produktong langis tulad ng diesel at gasolina. Mukhang matatagalan pa ito. Magiging seryoso pa ito bago ito bumuti. At kung halimbawa man na matapos ang gera ngayon, hindi naman ibig sabihin na bukas makalawa, makakabalik na agad ang petrolyo sa merkado. Ayon sa Department of Energy o DOE, 45 araw na lang ang itatagal ng reserbang langis ng Pilipinas. Kaya agad na pinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos ang agarang paghahanap ng alternatibong supply ng langis. Habang patuloy na nangyayari ang gulo sa Middle East. Now, we are talking about 45 days on average, more or less. Pero hindi natin alam how long this will last. Our authorities are all continuing to find new sources. At least for 45 days, we will be all right. Nito lang Martes, idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang State of National Energy Emergency na magiging epektibo sa loob ng 1 taon. Ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa mundo na nagdeklara ng State of National Emergency dahil sa krisis sa Middle East. Binibigyan nito ang ating pamahalaan ang mga kapangyarihan kumilos ng mas mabilis bumili ng langis ng hindi na kailangan na dumaan pa sa matagal na proseso. Sa ilalim ng Executive Order Number 110, itatatag ang Uplift Committee o ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport. Ang Uplift Committee ang magbabantay at magtitiyak na maayos ang magiging distribusyon ng produktong petrolyo, pagkain, gamot, agricultural products, at iba pang essential goods. Bubuo rin ng pangmatagalang solusyon ang komite at strategiya para mabawasan ang pagkonsumo ng produktong petrolyo. Pero para sa isang eksperto, matagal na dapat itong napaghandaan ng pamahalaan. Wala tayong strategic reserve. Kailangan natin na tayo mismo ay meron tayong, o ang gobyerno mismo ay merong storage facility at may pondo para bumili ng strategic reserve. Nakakakaba. Ang kailangan makita natin na ang pamumuno ng pamahalaan, ang direksyon at kontrol ng pamahalaan sa industriya na napakahalaga sa buhay ng mga mamamayan.